Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Ako na naman po si Kapitana ni Heights, ang magbibigay na naman po ng reaction, opinion, point of view dito po sa mga ganap-ganap dito sa loob ng social media dito sa platform ng YouTube. No? So, for today's reaction video, bibigyan natin ng reaction yung napanood ko kanina sa live ng Techram. No? Actually, replay na lang siya, pero pinanood ko talaga siya ng buo para at least makuha ko yung buong scenario doon sa nangyari sa live. And, yun, no? Napakaganda po ng kinalalabasan ng closure na nangyari doon sa kanila ni Dave, no? And yun nga, kasama ni Ninong Francis, si Dave para humarap doon sa pamilya Manalastas, no? Maganda na rin yun, guys, kasi kung tutuusin, ang daming mga nagsusulsul dyan kay Dave na wag pumunta, wag humarap, wag mapakumbaba, or kung ano man yun. Pero mas pinili ni Dave kung ano yung mas nakakabuti. And para once and for all, matapos na rin yung mga hindi magagandang nangyayari, yung batuhan ng mga hindi magandang salita, at yung mga iba haka-haka, no? At saka, yun nga, dahil for content, no? So, para sa akin maganda yung nangyari kasi nagkaharap-harap talaga sila doon sa barangay at naging mediator nila yung mga barangay officials doon para magpaliwanag ng both sides, no? And maganda naman kasi ayon doon sa explanation ni Tech John, ang ganda kasi ng ni Tech John ang ganda nung punto per punto niya doon sa mga pangyayari para maliwanagan ng lahat, no? Although napag-usapan na nila sa barangay, pero syempre for public information and for public awareness na din, dahil involved na yung buong community, involved na rin yung mga ibang tao. So, mas maganda yung at least mayroon silang knowledge about sa mga nangyayari and maklaruhan din yung mga bagay-bagay na hindi dapat, especially doon sa mga paninira sa Techram family or sa Manalastas family. So, ang maganda kasi doon is accepted naman ni Dave, no, at saka ni Ninong Francis yung mga mali na nagawa nila, especially doon sa mga binibitawang salita ni Dave na paninira sa pamilya Manalastas. So, inamin ni Dave doon na kumbaga doon sa mga binibitawan niya mga statement ay hindi lamang yun galing sa kanya, kundi may mga contribution ng mga mangilan-gilan na mga tao para lang sirain ang Techram community, lalo ng pamilya Manalastas, and sabi nga niya doon ay dala na rin ng emotion. So, niniwala din ako doon kasi minsan, alam nyo guys, pag medyo mataas yung emotion natin, nagiging mababa yung level ng IQ natin, diba? When your emotion is high, your critical thinking is low, no? Kumbaga, hindi tayo nakapag-isip ng mabuti, kaya minsan nakapagsalita tayo ng hindi maganda, which is hindi na natin nababawi yon, no? So, aminado si Dave doon na yung ibang mga pinagsasabi niya ay walang katotohanan at pawang paninira lamang sa pamilya Manalastas, no? And then, inamin din doon ni Dave na yung mga ibang mga paratang niya hindi rin totoo, no? Kagaya doon sa sinasabi niya na minamaltrato siya, no? Sabi niya doon, it's part lang yun ng pagdidisiplina, at ang pinaka main reason na sinabi niya na bakit siya umalis, na sinabi niya kay Tech Foreign is medyo nasasakal siya or nahihigpitan siya doon sa disiplina na ginagawa sa kanya. And then doon naman sa sinasabi niyang nawawala yung kanyang mga personal belongings, like doon sa mga jewelries niya, doon sa mga relo niya is na misplace niya siguro kung saan niya na ilagay, no? And then about naman doon sa laptop, no, na sinasabi ay parang inaangkin ng pamilya Manalastas or ni Tech John, ay hindi rin totoo, no? Although namin niya na nakapagsabi siya na minsan lang niyang ginamit, but it doesn't mean na inaangkin ng pamilya Manalastas, no? So, ayun guys, and pagdating doon sa mga kaperahan, ang maganda lang doon kasi na-account ng maayos at na-liquidate ng maayos kung magkano ba yung pera na pumasok, magkano yung pera na mga na ibibigay doon sa mga charities, no? At saka kung magkano yung mga amount na nanggaling doon sa mga group, no? And then, na-clear din na doon sa total amount na almost 2 million na yon is
na-clear doon kung magkano na lang talaga ang makukuha ni Dave, which is something 1.7, no? So, meron doon ibang mga expenses na hindi na ni Tekram kinuha or binawas para sabi ni Tekram, medyo malaki-laki yung makuha ni Dave at gamitin niya yon sa kanyang panimula, no? So, maganda naman yung intention doon sa pera, guys, no? Kasi, yung mga sinasabi ni BJ kasi na parang pinapalabas niya na parang inangkin yung pera or kinupit or whatsoever, ay doon po nakikita na talagang na-account po at na-liquidate ng maayos. Okay, no? So, ayan guys, na-clear, no? Kumbaga, dito sa closure meeting na nangyayari is na-clear po lahat ng mga problema. Although na yes, damage has been done. Pero, yun nga, tao lamang tayo na minsan nagkakamali, di ba? And, ang pinaka-importante dito is sa lahat na nangyayari dito is meron tayong natutunan. Hindi lamang si Dave, hindi lamang doon sa mga taong involved, hindi lamang sa pamilya Manalastas, kundi lahat tayo guys, no? Meron tayong natutunan at yung mga pagkakamali ayon ay dapat isabuhay natin yun, isapuso natin yun na hindi na yun mauulit, no? Sa ibang mga senaryo, pero at least may mga learnings tayong nakukuha guys, no? And doon sa mga kaperahan, no? Due to tawag dito, confidentiality na ayaw magpakilala ng ibang mga sponsors. So, hindi na yon sinabi kung sino-sino, no? Ang importante is na-liquidate ng maayos yung pera. And then, doon naman sa sinabi ni Ninong Stephen na yung pera na naibigay niya kay Dave is pwede nang pabili ng lupa at patayo ng bahay. So, doon din, kompleto yung listahan ni Nanay Jack at na-liquidate ng maayos na hindi naman talaga ganun kalaki para masabi nating makabili ng lupa at makapagpatayo ng bahay. Siguro pwede makabili ng lupa lang. Pwede rin makapagpatayo ng bahay din kahit maliit lang. Pero pag sinabing house and lot, parang hindi naman ganun ka sufficient yung pera na naibigay niya guys, no? So, yun lang, no? And, nasabi din doon ni Dave na doon sa kanyang mga defender na as much as possible tigilan na yung pagko-content ng negative kasi yung iba kasi nagko-content para nag-i-invite pa ng bashing, no? Nag-i-invite pa ng kaguluhan, no? Okay lang naman na mag-content kung informative yung mga binibigay nating mga content sa mga live natin. At least may natutunan yung mga tao, naliliwanagan, and then imbes na galit yung mamuo sa puso is magkaroon ng kaliwanagan, no? Peace and unity. Pero yun nga, no, sabi ni Dave at saka kay Tekram din sa pamilya Manalastas na if ever hindi mo naman napigilan yung mga reactor defender kasi ginagamit naman nila yung kanila mga channel, no? So, if ever na magkaroon ulit ng mga negative issues, no, mga kumusyon, ay labas na po doon sila, no? Kasi pinopromote at pinapakiusapan nila na kung pwede, wala nang hates doon sa mga content, guys, no? And kinalaro din ni TechJun na wala naman talaga silang official defender or reactor. Kumbaga, itong mga pumasok naman nagko-content is lahat to involuntary, which is they appreciate naman nila yon na may mga tao na nagtatanggol sa kanila. But then, wala talaga sila masasabing official talaga na reactor nila or defender, no? So, yun din, pakiusap ng both side na sana tigilan na para wala nang gulo. And okay naman sila ni Dave, no? Anytime nga na gusto ni Dave pumunta doon, pwede naman, okay naman sila. And yun nga, very touching lang yung medyo ending ng live kasi talagang bumigay na naman si Tekram. Diyan mo talaga makikita si Tekram kung gaano niya kamahal si Dave kasi despite of what happened, nandyan pa rin yung pagiging tatay niya. And wala siya ibang hiniling kundi yung mapabuti si Dave. Yung hiningin doon kay Ninong Frances na bilang bagong guardian ni Dave ay turuan si Dave ng yung ikabubuti niya, di ba? At saka yun, makinig si Dave doon sa bagong guardian niya, kay Ninong Frances, no? And yun lang, no? Sabi nga
nga ni Tekram, hindi man sa kahit sabihin ni Dave na masaya siya, nakikita ni Tekram sa mata ni Dave na malungkot siya. Which is, kahit naman siguro ngayon, lalo na, no, na ngayon, ang nagiging apple of the eye ngayon ng Tekram community, si Luis, no, at saka, ang daming blessings ni Luis na natatanggap. So siguro kahit papaano na andyan yung kirot sa puso ni Dave na kung hindi siya umalis, may mga ganyang blessings siyang natatanggap, guys, no? Kasi aminin natin, hindi ganon kagalanti siguro yung buhay ni Dave ngayon compare sa dati. But then, wala tayong magagawa. Pinili niya yung ganong klaseng buhay, no? So, yun na lang, no? Although na si Nana Inda, maririnig mo sa background na medyo hindi pa talaga siya convinced, no? Parang nasabi nga niya doon na habang humingi si Dave ng sorry, tumatawa-tawa. Pero, sabi ni Tekram, ganyan naman talaga si Dave, no? So, yun guys, no? Hindi mo kasi din basta-basta mayaalis yung ano. Madali kasi magsabi ng patawad, pero yung damage, yung sakit is nandyan pa yan, guys, no? So, yun lang, no? Sa mga supporters ng both sides, no? Sana, wag na tayong mag-invite ng mga bashing or ng mga negative issues kasi yun yung hiling ni Tekram na sana magkaroon ng peace and unity sa community, magkakaroon ng pagpapatawad sa mga puso natin, no? Yes, nandiyan pa rin yung sakit pero ganyan talaga ang buhay, guys. Kasi minsan, sa buhay, kailangan mo talagang madapa para matuto kang bumangon at lumaban sa hamon ng buhay. Minsan, kailangan mo ring mauntog para magising ka sa katotohanan na meron ka mga maling nagawa at pwede mo pang baguhin yon. Hindi pa huli ang lahat, no? So, ganun lang yun, guys. Kasi minsan yung mga problema na yan, yung mga sakit na nararamdaman natin, yung mga failures natin, disappointment natin, yan yung magiging susi para malaman natin kung gaano tayo katatag sa buhay, no? So, kailangan natin talaga minsan pagdaanan yan, guys, Nobody's perfect and no man is an island, no? So, yun lang, no? So, yun, na-liquidate na account at na-liquidate ng maayos yung pera ni Dave. Tapos, yung mga personal belongings niya na ibalik sa kanya, no? Sabi nga ni Tekram, ikarga sa van. And then, doon sa motor niya, may babalik din yon sa kanya na wala naman talagang tricycle yun, wala naman talagang sidecar yon. Kasi makikita mo naman yan sa ORCR, no? So, lahat ng para kay Dave, nakukuha niya ngayon na talagang in good terms, no? Kumbaga nakuha din kasi yun lang naman ang hinihintay ng Manalastas family, guys, Si Dave mismo ang kukuha doon at ibigay sa kanya yung mga yung mga para sa kanya, guys, no? So, doon makita na hindi talaga pinagkainteresan ng pamilya Manalastas. And doon mo talaga makita kung gaano ka-professional at kung gaano talaga kabait sa Tekram, no? Kasi, iiyak na lang niya talaga, guys, no? Kung ano yung sama ng loob niya, iiyak niya lang talaga. Pero, kahit pa paano na ilabas niya yung mga saloobin niya kasi nasabi niya kay Dave yung mga bagay-bagay na gusto niya sabihin. Yun lang naman talaga. Kung baga, siguro masakit din yun para kay Tekram, pero masasabi natin na nabunutan siya ng tinik kasi hinarap siya ni Dave, no? Nagkaharap sila, nagkausap sila, guys. So, yun lang yun, no? Kumbaga, magiging na lang yun, magiging parte ng buhay nila si Dave, magiging kwento na lang ng buhay nila si Dave, pero iba na yung sitwasyon, no? Pero alam ko naman, no? If ever naman talaga siguro na kailangan ni Dave ng tulong ng tatay Tekram niya, hindi magdadalawang isip si Tekram. Kasi nandyan pa din yung pagmamahal niya kay Dave. Kumbaga, nagparaya lang talaga siya kasi yun yung gusto ni Dave, yun yung buhay na pinili niya, di ba? So, yun, binigay niya. So, yun, guys, no? Para doon sa mga nag-iisip pa ng mga negatibo, no? Doon sa mga maling haka-haka. So, naklaro ngayon. Ito yung tinatawag na closure talaga, guys. No? Nagkaroon ng positive closure sila ni Dave, no? And maganda lang kasi hinarap din ni Ninong Francis sila ni Tekram, di ba? And sabi nga doon ni Tek John na kung okay ba sa kanila yung napag-usapan sa barangay, naging naging neutral naman o naging fair naman, okay naman sila, guys, no? So, yun na, no?
kung ano man yung mga nagkapatawaran sila, humingi ng patawad si Dave, humingi din ng patawad sila ni Tekram. Di ba, inamin naman ni Tekram na minsan talaga is nakagawa din siya ng mali na kung ng kasalanan, di ba, gawa din siguro ng bilang tatay na ang gusto mo lang naman ay mapabuti yung anak mo, di ba, pero iba talaga guys pag hindi mo talaga kadugo, no? So yun lang guys, no? So naibalik na maayos ang pera daw is ita-transfer na lang this Monday sa bank account ni Dave, di ba? Meron pa doong mga accountable na pera na more or less 500,000 yata yon, pero depende pa yon kasi nasa pera ng grupo yata yun guys, no? So yun na lang, at least na liquidate na maayos, no? Naklaro ang lahat guys, no? So ayun, siguro matatapos na yung issue, no? I hope, no, na paninindigan ni Dave yung sinabi niya na ito na yung katapusan na pagsasalita niya, wala na siya sasabihin na hindi maganda laban sa mga manalastas, and ayun, mananahimik na siya, di ba? And same lang din sa manalastas, wala naman siguro problema guys, pero sabi ko nga dito sa mga defender at mga reactor, hindi mo talaga yan mapipigilan, hindi mo maiwasan guys, no? So sa kabuuan, naging okay ang usapan, no? Nagkaroon ng magandang closure. So, yun lang guys, no? Ako, natuwa na rin ako guys. Ko kasi bilang isang magulang, ramdam ko yung pagiging tatay ni Tekram. And then, yun, hindi ko lang sure kung ano yung mangyayari after ng closure meeting na to, but then hopefully maging okay ang lahat guys, no? So yan, no? Maraming salamat, and thanks God, no? Dahil naging okay ang lahat. Kumbaga, nagkakaroon ng peace of mind na rin sila ni Tekram, no? So I hope doon rin sa grupo ni Dave magkaroon din kayo ng peace of mind, no? So, maraming salamat, and ako minsan lang ako magre-reaction guys kung talagang meron akong mga opinion na i-share guys, no? Kasi busy din ako. So, pasensya na sa mga viewers ko diyan. Ayan, and maraming salamat sa patuloy ninyo na pagsuporta at sa pag-aabang na aking mga content. God bless, and magandang araw po sa lahat.